doon kanina sa internal affairs, yun naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin itong si Attorney Sal Panelo. Ito talaga mga ka-GP natin, sisirain at sisirain. Pero ito ang maganda rito dahil hindi tayo magiging bias. Kung napakinggan nyo, yung sinabi ko kagabi tungkol kay Royina Garma sa kanyang meron pa siyang wini-withhold, mga kababayan, medyo nakasira sa kanya yon. Di ba sabi ko, inuulit-ulit ko, nabasa na yung paa mo, maligo ka na. So ngayon, itong si Panelo, sinisira ang credibility ni Colonel Royina Garma sa kanyang mga pasabog. Nako, GP. Ha, matindi yan ha. Okay, pakinggan nyo mga ka-GP Natics. Teka. Mamaya tayo kay Bongo. Easy lang kayo. Reward system ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Makakapanayam natin si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Good morning. Yes, Attorney, bilang dating miyembro po ng gabinete, alam niyo po ba yung tungkol doon sa sinasabing reward system na binanggit ni dating Police Colonel Garma? Alam mo, kailangan examinin mo kasi yung kalakaran na bumabalot dyan kay Colonel Garma. Oy! Ano ba yung bumabalot kay Garma, ha? O nabalutan siya ng isang matandang hukluban? Na ngayon ay nakawala na dahil wala na siyang kamandag. Nagsasalita na ng hindi ayon sa kanilang kanta. Kaya ngayon ay binabanatan, sinisiraan para maalis ang kredibilidad ni Garma. Sa kanyang affidavit. Ah. Kung titingnan mo kasi, unang-una, nakadetain siya. And she is being detained for something na wala naman siyang kasalanan. Oo? Bakit siya dinitain? Tinatanong lang siya kung ano ang closeness niya kay... O kung close siya Oy, kay fake news ka na naman. Fake news ka na naman, Panelo. Teka lang babarahin ko lang muna dito. Sabi niya wala siyang kasalanan. Tinatanong lang naman siya kung ano ang closeness niya kay dating Presidente Duterte. Oy, FYI. The reason why na siya po ay kinulong dahil nagsisinungaling siya. Continuous lying before the... Di ba? Before the Quadcom. Mga kababayan, lahat po eh talagang nung una, dire-diretso ang pagsisinungaling. Hindi mo makuha eh. Wala kang mahita dito kay Garma. Talagang, hindi ko maalala, Mr. Chair. Teka lang, meron ba nun? Wala talagang ganun, Mr. Chair. Ganun yung masyadong evasive. Itong si Garma, anong pinagsasabi mo? Na dahil tinanong lang, walang ganun. Walang nakukulong dahil sa tinanong ka, anong relasyon nyo ni Duterte? Bakit? Hindi nga nag-focus sa hindi yan kagaya ng mga congressman nung panahon nitong si De Lima na kailangan, kailan ba kayo nag-climax? Anong hit ba ang narating nyo? Umabot ba kayo sa, ang tawag doon sa mga bagyo, mga kababayan, doon sa mga intensity bagyo, tapos yung yung isa? Yung pag-crack ng lupa, lindol. Anong intensity ba ang inabot nyo? Dalawa ni Ronnie Dayan, mga ganon. Walang ganong question. Yung very educational, yung mga tanong ngayon sa Quadcom hindi kagaya nung ginawa ni Harry Roque. Kaya nga natanggal yan ng party list na kabayan, kaya galit yan sa kanyang inaanak. Ang inaanak niya po ang pumalit sa kanya. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Diba? Oh. Diyos ko Panelo Himod puwet. 20 o hindi. To my mind, that question is not only invasive, it is improper and subjective. Sapagkat, alam mo, pag tinanong mo yung closest, hindi mo malalaman niya, tatanungin mo kung yung tao. Kasi hindi mo alam kung you feel close to the person, but the person is not close to you. O dahil lang dyan, ikinulong. So to my mind, that's an illegal detention. Illegal. Number two. Hindi yun illegal. Kasi nga hindi...
sa totoo lang, ang sinasabi kasi ni Panelo is pertaining to the relationship between Regina Garma and ex-President Duterte. Mga kababayan, hindi naman nakapokus doon eh. So kaya siya kinulong dahil continuous lying. Yun ang problema. Hindi dahil hindi niya sinabi kung ano relasyon nila ni Digong. Ano naman pakialam ng ano doon, ng quad doon. Hindi nga sila nagpo-focus doon eh. Pwede ngang tanongin niya ni Akop kung tutuusin. Sabi niya, bayaan ko na lang yung imagination ni Congressman Dan Fernandez. Hindi na ako makikialam dyan kasi kung ako makikialam dyan, ako magtatanong sigurado, aamin ka. Sabi ni Garma, ngumingiti na lang si Garma eh. 'Di ba? Pero hindi nila ginawa 'yon kasi maraming bagay pa na kailangan nilang unahin kaysa doon sa intimate nila relationship. Diyos ko, Panelo, wag mong dayain ang mga nanonood sa iyo. Ha? Wag mong dayain yung mga tao kasi alam nila yung mga nangyayari. Oh. That nakakulong siya ngayon. And the prospect of a prolonged detention is naririyan. Kaya sa tingin ko, itong si Colonel Garma, takot na takot at nagkakaroon ng pressure sa kanya. Mhm. So, yung affidavit na ginawa niya, from what I can see, is made under duress. Ibig sabihin, Oy, okay. Sabi ko na nga ba eh. Iba. Kaya daw gumawa ng affidavit itong si Garma because she is under duress. Nakakulong daw mga kababayan sa dito po sa Congress, di ba? Sa House of Representatives. Teka lang. What is the difference between Kerwin Espinosa and Regina Garma? Way back then, tatanungin ko lang kayo. Diba during the time that Kerwin Espinosa had utilized na mag-testify against De Lima, ay yun ang matatawag ko talaga na under duress. Bakit mga kababayan? Nakapaligid. Diba? Nakapaligid po itong si Bato, nandyan din si Aguirre sa kanyang tagiliran. Ito maliwanag. Wala pong nakatabi kay Regina Garma. Kina ko Rivera, thank you so much sa pag-renew ng membership at pag-share ng blessings. Okay. So maliwanag po. Ano yung sinasabi mo na under duress? Meron bang sinabi dito? Kasi once na sinabi mo na under duress, mga ka-GP Natics, meron bang nagpipilit kay Garma na para siya ay umamin? Meron bang tinatawag na papatayin namin ang anak mo kapag hindi ka nagsalita? Wala namang ganun eh. Dalawa lang sila ha. So far, dalawa pa lang sila. Yung anak niya at itong si Garma. Sa makatuwid mga kababayan, sino naman ang papatay? Okay, sabihin natin, given the situation na hawak nila si Garma, hawak din nila yung anak. Pero, the mere fact na ito may mangyari sa dalawa, do you think, idiot, yung mga nasa Congress na papatayin nila? Itong mag-ina? And, sinabi pa ni Garma, the reason why she changed and affirm yung kanyang affidavit or nag-write siya ng kanyang affidavit, it is because she was actually convinced by her daughter. Diba? Sinabi niya na, Ma, magsalita ka na. Tell them the truth and nothing but the truth. And that truth will set you free. Oh. So, yan ba yung under duress? Napaka-ulupong mo ng mga abogado ka. Sa totoo lang, nakakatawa pag himod puwet nagiging bobo. Alam mo, matalino sana tong si Panelo eh. You are an attorney, di ba? Pero, yung pahayag talagang sinisira niya po yung credibility nitong si Garma. Pero meron din itong sasabihin na I will totally agree. This is it. It is. mukhang pinilit siya under pain of a prolonged detention or whatever consideration na meron. So, tingnan mong mabuti yung susunod yung affidavit.
Okay. Number one, sabi niya, siya daw ay tinawag ng alas 5 ng umaga Mhm. noong May 16 or rather May of 2016. Di ba? Sagutin ko yan. O pero ang tanong, Susan, si Mr. Duterte, si Digong, at that time, was not even president. Okay. Si Digong daw, tinawag siya ng May 16, if I'm not mistaken. Tama ba yung ano ko, if I remember it right? May 16, hindi pa raw nakakaupo into office or nag-oath sa pagiging presidente ng Pilipinas. But have you forgotten or do you forgot na itong si Digong during the time was still a mayor? Panelo, hindi mo ba naisip yon? Ako kaninang madaling araw, sabi ko, teka lang, oo nga no, hindi pa pala presidente si Digong noon. May point siya, bakit nga niya ipapatawag? Pero, upon remembering, sabi ko ganun, hindi, mali, sabi ko ganun, erase. Tiningnan ko, mayor pa si Digong noon. So therefore, mga kababayan, under niya pa yung mga kapulisan na nandoon sa Region 7. Oh, maliwanag na hindi porket hindi siya presidente, he is not capable na magpatawag ng ating mga kapulisan doon sa kanyang nasasakupan. Hindi ba? Panelo naman. Akala ko makakaligtaan namin yung detalye na mayor pa itong si Digong nung time. Oo, hindi pa siya presidente. Pero, the mere fact na yung EJK is actually exist na nung kahit mayor pa si Digong. So therefore, mga kababayan, papatawag niya lang. Anong masama doon kung madaling araw? Oh, mayor pa rin naman si Digong So malakas pa rin siya kasi baluarte niya yon. He can do whatever he want. 'Di ba kung patawagin ka niya, talagang pupunta ka. Sabi nga ni Garma, sabi ng lahat ng mga kapulisan doon, talagang kilala, talagang lahat malalapit kay Digong. Oh. Diyos mio, Marimar Santissima Trinidad. Alam na natin kaagad. Kahit nasabihin mo hindi pa siya presidente, but he was a mayor back then. 'Di ba? Oh. Hindi mo pa alam kung mananalo siya o hindi. Si mayor, di ba, Kita mayor mo? nating eleksyon. Mhm. So, bakit naman, how can somebody who is not even sure of being president or kung na-elect na siya, dahil hindi mo alam kasi mayor, hindi pa siya nakakaupo. Pagkatapos pag-uusapan ang tungkol dyan sa isang bagay. Ulyanin na si Panelo. Capacity or the authority to do it. Number two. He has the authority because he is still the mayor. He was still the mayor back then, Panelo. Nako. Panelo, sa totoo lang, nung panahon ng halalan, lumapit pa kami sa'yo, magsasabay pa sana kami nito papunta ng Birak Catanduanes. Nagkita kami sa Batangas, anak ka ng tinapa, akala ko. Sos, may paiyak-iyak ka pa sa yung, wag na natin isama yung anak dito kasi ad hominem na yan. Jam. Tingnan mo rin yung affidavit. Sinasabi niya na yung Davao model, Ito na. wala siyang kinalaman. Aha. Hindi siya bahagi. She's not part of it. At sinabi niya pa na she was being invited by the one who was going to operate it. Aha. But she declined. Tinanggihan niya. Hoy, sabi ni wait lang. Wait lang May sasagutin lang ako dito. Welcome to June Buladako. Ang ating panauhing pantanga. Supot daw ako na vlogger. Teka, June Buladago, bakla ka ba? Biruin mo, nalaman mong supot ako? Hoy, sinisilipan mo ako, no? Nalaman mong supot ako? Diyos ko. Nako ha, ikaw John ha. Sabi ko sa'yo. John, na-miss mo ba ako, John?
Chopaeng ka ba? Paano niya nalamang supot ako? Nakita mo ba? Ang galing ni Jun. Meron ka bang bolang kristal dyan, kagaya ni Roque? Yan ang sinasabi ko sa iyo, papasok-pasok kayo dito. Kailangan dagdagan nyo ng konti yung utak nyo, ha? Huwag yung utin. Mga kababayan, sabi ni The Toxical, pinagnanasaan ka. Ang daming i-comment yung supot pa. Di ba? Nako. Wala nang masabi. Sorry ka, isang beses lang kita pagbibigyan. Kung kumikita ka sa yung chat pag pinansin 1.5, isang beses lang. Tama na yan sa'yo, may pambili ka na ng bigas. At sinabi niya pa na she was being invited Mhm. by the one who was going to operate it. But she declined. Tinanggihan niya kasi wala siyang alam. Okay. So, given these circumstances, how in the world can she know anything about the Davao model na hindi naman siya bahagi at hindi niya alam? Okay, para hindi tayo bias, no? Sinabi ko yan kahapon sa mga nanood nung topic ko kay Bongo kahapon, mga kababayan, ako tama yung sinabi dito ni Panelo. Dito lang sa pagkakataon na to. Sabi ko nga kay Ruina Garma, tama rin si Akop, tama si Barbers na nabasa na yung paa mo, sabihin mo na ang lahat. Bakit? Kasi inaalis niya, nagwi-withhold siya na meron siyang kinalaman doon sa pagkamatay ni Barayoga, sa pagkamatay ng 3 Chinese. At wala daw siya doon sa tinawag nilang binuo nilang task force. Now, ang point ni Panelo, how do you know na ito ay totoo o paano mo mapapatunayan na ito ay totoo kung wala ka naman doon sa inner circle. Wala ka naman, di ka naman kasama doon. Wala kang alam. Ang sinasabi mo kasi, naririnig mo lang. So, pasok tama. Tama si Panelo. Pasok sa hearsay yon. Wala siyang katibayan. Hearsay lang. Anybody can actually deny that allegation. Di ba? But the thing is, mga kababayan, sabihin natin, ang magpapatibay ng testimonya nitong si Garma, yung talagang solid, 'di ba? Solid if aminin niya sa sarili niya, aminin niya sa lahat ng tao na siya ay involved doon sa tinatawag nilang task force. Kasama rin din siya nagplano kay Barayoga, kasama rin siya doon sa 3 Chinese at kung ano-ano pa. Kailangan kasama yung pangalan niya. Kapag hindi, labas siya doon at nare-receive lang niya yung mga kumakalat na tinatawag nating chismis. Maritas yan ang tawag natin. So, hindi po yun magiging valid sa husgado. Tama naman dun si Panelo. Kasi parehas kami ng sinasabi kahapon. The only will tell na totoo ang sinasabi mo at magsusolidify sa statement mo is you are aminin mo sa sarili mo that you are a member of that particular task force and you are the one who dictate after Leonardo, 'di ba? Ikaw yung isa sa higher ups diyan. Talagang sigurado swak na swak sa paga. Mga kababayan, ayan very normal. Hindi ako bias diyan, balanse ako. Kasi nga ang gusto kong marinig din kay Garma, tell to everyone that she is the part of task force. She is part of the killing of Barayoga. She's part of the killing of Halili. Baka kasama rin siya doon. She's part of the killing of the 3 Chinese drug lords inside the Davao Peloni. Di ba? Kasi kung hindi, mga ka-GPnatics, kumbaga ang simpatya ng tao at kung sa korte ang pag-uusapan, talo siya. Hindi yun makakalusot sa korte. Tama? Pakinggan pa natin ng konti si Panelo. Konting-konti na lang, doon na tayo sa video ni Bongo. Number 3, nagbigay siya ng mga di umanong detalye. Ay, okay. Wait. Hold on. Siyempre, mga kababayan,
pag nagsalita rin si Leonardo, sinabi ko rin kahapon yan, magko-corroborate ito doon sa mga pahayag ni Garma. Pero again, magkakaroon pa rin ito ng tinatawag nating hesitation sa pagdating sa tao kasi ramdam naman natin pag wini-withhold mo yung isang bagay just to save your ass. So dapat, don't save your ass na. Ibigay mo na lahat, maligo ka na. 'Di ba? Ibigay mo na lahat ng nalalaman mo. Wag ka nang wag ka nang magtago kasi bago ka pa magsalita, alam na ng mga quad member, quad official kung ano talaga 'yun nangyayari. So pinapabingo ka lang nila what they really want, manggaling ito sa bibig mo. Pero nakapag-imbestiga na sila ng maayos. Kaya wala ka na rin kawala. 'Di ba? O kaya nga, napilitan din kung magsasalita si Leonardo. Actually, sasabihin ko na ayaw nila sa una na magsalita. Pero nakita nila yung ginawa ng Quadcom. Bakit? Tataka sila, ba't alam ng Quadcom yung mga nangyayari? Hindi nila alam yung mga asset ng mga chairman natin, nandun din sa kanilang hanay. Ang nagbibigay ng information, valid info na bet. Ibig sabihin, na bet nila, na verify. Ay, yung mga kabatchmate din nila. Oh. Di ba, Ma'am Lea Bautista? Alright. Tuloy. Nalaman yung mga detalyeng yun. Ah? Number 1, wala siyang alam. Number 2, tinanggihan niya. And number 3, ang sources niya. May source siya Sabi niya, she was informed. Aha. Sourcing, or the act Ayun. of understanding who wrote a document. Nagpatalastas. This particular detalye was conveyed to her. Madaling sabi, di ibig sabihin, wala siyang personal na kaalaman. Binida Ayun. lang sa kanya. So, paano mo ngayon sasabihin na totoo lahat ang nangyari na sinasabi niya? Yun ang yun ang sinasabi ko ninyo sa inyo na butas talaga yon. Sa batas, you must and you should personal knowledge para yan ay mag-stand sa korte. If not, otherwise, those are all allegations. Diba? Pero iba na syempre pag nagsalita na rin itong si Leonardo. At iba na rin pag nagsalita pa yung iba dyan, si Bilela, yung pinsan ni Garma. Ibang usapan na yon. Tama dyan si Panelo. Okay? Tama dun si Panelo. Pero yung una, hindi totoo yon, Panelo, na nakulong si Garma dahil ayaw umamin sa kanilang relasyon ni dating Pangulong Duterte. Kayo naman kumukuha lang kayo ng simpatya Galing-galingan nyo naman. Kasi ang mga nanonood dito matatalino. Di ba Johanna Twyler? Eva Narita? Anime Lover? Love Dhabi. Jeffrey Manyeha. Pakiritim man lakay. Ito na mga ka-GP Natics. Wag na nating anuhin yan kay Panelo. Alam naman natin, si Panelo, balanse yung ginawa kong pagre-reaction dahil nakita ko na tama siya doon sa pangalawang pagkakataon. Pero doon sa una, talaga namang bias na bias ang kanyang sinabi. Talagang himod puwet. Pero nakitaan niya rin talaga ng butas si Rowena Garma. Tama yon mga ka-GP Natics. Huwag tayong magpakaunghang, magpaka-plastic. Ayaw kong mabigyan kayo ng